Guys, day 2 of the hike. Second day, we're cooking for breakfast. Parang feeling ko I really challenged myself to the limit. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, guys! I just finished my first ever multi-day hike. Yes, jolly! Hey guys, it's our day 2 here in this 4-day hiking. So, hangin ngayon. You got something? May kinuha sila. They have crabs. Oh, we have something for lunch. No, we don't plan to eat this. This is too small. Look at it. Wow. He's just sleeping lie down. Really? Okay, so magkakapi lang tayo. So, turn on muna natin ito. And once you hear a sound, Got it? okay, so for today, we just plan to take it a little easy kasi kahapon, grabe yung pagod kahapon. Parang 4 to 5 hours yata kami nag-hike. So ngayon we plan to enjoy the beach kasi nagka-camping kami dito. No? Umaga hanggang lunch dito kami. Tapos sa mga 1 PM na kami mag-start mag-hike ulit. Tapos mag-hike tayo papunta sa second naman natin na campsite. Tapos may mga naging friends kasi kami dito kagabi na ibang mga campers. Maraming mga campers dito. Ayan. So nag-decide kami na magse-celebrate kami ng New Year kasi December 31 ngayon, guys. Wala pa akong ligo. Wala kaming ligo-ligo dito kasi walang tubig. So we plan to celebrate the New Year together, itong mga nakilala namin doon sa next na destination. Problema lang dito, wala talagang water. So buti na lang may nadala kami na kaya mabigat yung bag namin kasi ang dami naming dalang tubig. Pero yung pampaligo, I'm just gonna have my coffee, guys. Are you gonna put it back in the water? Yeah, I'll put it back. Trust me. How about fish? You said there are like fishes somewhere here. We just want to find out. Okay, sure. Pong, are you okay, Pong? What the fuck? Something. So yan sila Ari pumunta doon kasi may mga titingnan doon sila mga isda-isda doon. Pero sabi ko dito muna ako gusto ko muna magkape-kape. Maaga kasi sila nagising so nagkape na sila kanina. Late ako nagising, hindi pa ako nagkakape. So kailangan ko muna ng kape para magising sa katotohanan. Ang lakas ng hangin kagabi, guys, like super lakas ng hangin. Nagising ako kasi parang niyayanig yung ano namin, yung camping, yung tent namin. Buti medyo maano naman, matibay naman yung tent namin pero nakikita nyo, hinahangin-hangin siya. Problema namin tubig talaga, yung drinking water kasi habang nag-hike kami syempre nauuhaw kami so medyo naubos namin yung tubig namin habang nag-hike. So ngayon parang 2 liters na lang yung tubig namin. So hopefully sa next camping site meron kaming tubig kasi dito wala talaga siya. Wala talagang mabibilhan dito. Walang tubig, walang anything. So yun yung problema. May toilet naman, may toilet pero walang tubig. So dapat may mga wet wipes kayo, ganun. Very camping na camping talaga at hiking. Pero ito yung aming view for today, guys. Dagat. And ito the other campers. Marami rin mga campers dito. Is tayo, guys, kape. So black coffee lang tayo dito. Nahiya nga ako kasi wala akong. Hindi naman kasi ako like nag-hiking. Nag-hike ako nung bata ako pero hindi ako yung parang professional, yung parang sa kanila na ganito na prepared. Tignan nyo, may mga ganito sila, di ba, lutuan, ayan, gas. Ito yung kay Ari lang na baso. So nakakihiram lang talaga ako. Ano na lang kami, hindi kami pwede magsabay magkape kasi isa lang yung baso namin. So si Ari muna nagkape kanina tapos ako na magkakape ngayon kasi hindi rin ako prepared. May mga dala akong puffer jacket, yung puffer, makakapal na pang winter. Hindi siya kasya sa bag ko kasi nga ang kakapal. So ito, hiniram ko lang din to kay Ari kasi hindi talaga ako prepared. Sila kasi talaga yung mga ready for ganito adventure. Kasi yung mga tungkod-tungkod pag nag-hiking, may mga ganun din sila. Sarap ng kape. Si kuya dito nag-i-emote. Sila Ari, nag-picture sila dun. Nakakatuwa nga tong hiking na to kasi pure enjoyment lang, pure, walang mga drama-drama, walang mga backstabbing, ganun. Walang mga ano lang talaga, nag-enjoy lang sila. Kalmado lang na hiking.
Nahiya nga ako kahapon kasi ang hirap talaga nung pinuntahan namin yung last part na. Tapos ako yung nagiging cause of delay. Tapos sabi ko, mauna na lang kayo. Hahabol ako kasi sakit na talaga ng tuhod ko. Sabi nila, hindi, antayin ka namin. Pero sabi naman ng nakilala naming isang lalaki dito, may nakilala kaming dentist. Tapos 3 times niya nang ginawa itong Macleay Host Trail. Sabi niya, yung pinuntahan namin kahapon, yung mahirap, yan daw yung pinakamahirap na part. Sa buong Macleay Host Trail daw, ayun daw yung pinakamahirap na part. So sabi ko, okay, at least na nakalagpas na tayo sa pinakamahirap na part kasi ang hirap talaga ng kahapon. Nahiya nga ako, wala ako masyadong ambag dito kasi yung dinala nilang food, sabi niya pang aming 3 na daw talaga, so kasya na daw yun for 4 days. So ang vinolunteer ko na lang talaga yung mga tubig, kaya ang bigat ng bag ko kasi yung tubig, bumili ako ng maraming tubig, di ba? Tapos mga chocolate, yung mga matatamis na lang yung vinolunteer ko kasi kailangan mo rin ng matamis pag nag-hike, di ba? Tapos yung mga camping gears, ayan, sa kanila naman lahat yan. Wala nga akong ambag dito, nahihiya ako. Pero sabi ko, babawi na lang ako. Pagbalik natin sa Hong Kong, libre ko na lang kayo pag nakabalik tayo sa city. Pero yan guys, ang cute. Ang dami mga nagka-camping din dito, no? Pero mostly sa kanila mga taga mainland China. Kasi yung trail na to, sobrang famous daw sa mga taga mainland China. Kasi yung mga nagka-campa doon. Actually doon sa nadaanan ko, sa likod pa nito, likod niyan, may mga nagka-camp din doon. Pero ang ganda, no? Tapos nasa beach ka, oh. Sa mga Pilipino, pwede nyo rin siyang gawin na mag-camping dito. Medyo malayo lang siya, actually 3 hours hike lang papunta dito sa beach na to. Ay hindi, 4 pala. 4. Tapos nag-hike pa kami ng isang mountain na pinakamahirap. So parang nag 5 hours kami. Kasi gusto na yung makita yung view doon. Pero pwede nyo siyang itry. Pero may mga nakikita ko mga nagta-taxi diretso dito. So from Hong Kong City, pwede kayo mag-taxi siguro, tas camping lang kayo dito. Parang ang ganda niya kasi beach, tapos ang ng sand, hindi matigas yung sand. Tahimik. Pwede niyo ma-consider actually pag nag-Hong Kong kayo. Sige, sa gilid ng doon yung camping site namin, tapos pumunta ako dito. May magandang rock formation. Wow. Okay guys, we're cooking for breakfast. So our breakfast today is noodles. This Hong Kong style cheesy noodles. Wow. 这本来就熟的，加热。Wow, Damn, looks good. it's good. Yun guys, speaking of hiking shoes, ang nire-recommend ng friend ko si Jinky Jane Halley. Hi Jinky. Sabi niya ang magandang hiking shoes daw is Hoka or Salomon ba 'yon? Kaso medyo pricey din kasi siya. Tapos kakabili ko lang kasi ng bago kong shoes, yung On. Itong On na shoes, sobrang gaan niya. Maganda siya sa walking or running siguro. Like sobrang komportable, pero hindi siya good for hiking. Kaya hirap ako pataas. Yung patag na daan, kaya hindi ako nahihirapan dito sa itong shoes ko. Madumi na, sorry guys. But that's my On shoes. Hindi ako nahihirapan pag patag na daan. Pero yung mga pataas, nahihirapan ako kasi wala siyang grip. Yung walang grip. So maganda kasi pag may, alam mo yung grip, yung sapatos mo may mga ganun sa dito sa ganito. Ayan. Yung parang kakapit siya sa mga bato or sa mga, kaya hindi ka mahihirapan umakyat. Ito medyo nahihirapan ako, kaya hingal ako pag pataas. Kasi parang wala siya masyadong kapit, no? So, ayan, good hiking shoes dapat yung Hoka or Salomon. Pero, dala ko na kasi itong On shoes. Tas, magja-Japan nga kasi ako after ng Hong Kong. So, kailangan ko kasi ito for walking. So, dinala ko to. Pero, kaya naman. Pero, may mga mas better na hiking shoes siguro. Pero, kaya siya, komportable siya pag flat surface. Guys, day 2 of the hike. Second day. Second Let's go. How many hours are we gonna hike? 3 hours? 3 hours. Yeah, 3 hours this time. Let's go. So yeah, 怎么称呼？ yeah, we have our new teammate. He's a dentist, right? He's a dentist. Yang Wei. Yang Wei. His name is Yang Wei. Yang Wei, yeah. Okay, he's leading us today. Yo, Let's go. damn. Hey guys. Ay,
Grabe yung date namin. So doon kami nanggaling sa beach, no. Kasi na, puro paakyat. Para mas nakakapagod dito. Puro hagdan. Ayun, no, paakyat pa doon, shucks. I think iikutin namin yung bundok nito. I'm not really sure kung saan kayo papunta. Kaya pa ba? And guys, last push. Sabi nila last mountain na doon ito. Yung energy ko negative na. Pero last push. Kasi puro paakyat tong lahat ng ginawa namin. Hindi ako makapagpahinga kasi puro paakyat. Pero last akyat na daw to. Tapos after ito puro pababa na daw. Which is mas madali na sa akin. Ang sakit sa legs eh. Hiking is mahirap na, pero with this huge bag pa, tingnan mo, para mga 15 kilos yata to. Parang ito yata yung pinakamahirap na ginawa ko this year. Ending the year with a challenge, pero it's gonna be worth it. Hindi ko pa makita ngayon yung pagiging worth it niya kasi puro pagod yung nararamdaman ko. It's gonna be worth it later pag nasa beach na ulit kami. Go Marvin. Diyos ko Lord, yung itsura ko. Parang feeling ko I really challenged myself to the limit. I'm happy but I'm so tired. I'm literally dying. Tapos si Pong, dapat 'di ba 4 days 3 nights ito. Si Ari kasi sobrang lakas ng resistensya ni Ari. Sabi namin, Ari pwede mauna ka na lang kasi napipressure kami sa kanya, sobrang bilis niya. Tapos minsan magmamadali siya na, tara let's go. Sabi ko, mauna ka na lang Ari kasi malakas yung resistensya mo pang bentihin. Ako kasi trentahin na, di ko kaya yung ganun kabilis. Si Pong bentihin lang din yun, pero parang almost same kami ng resistensya. Tapos di nahuhuli kami ni Pong, nauna si Ari. Parang napagod na rin si Pong. Sabi niya sa akin, nag Google Translate na siya kasi hindi kasi siya nag-English na masyado, no? Nag Google Translate siya, sabi niya gawin na lang natin 3 days instead of 4 days itong hike. Pagod na niya. Akala ko ako lang yung pagod na rin siya. Sabi niya, gawin na lang natin na 3 days, wag na tayo mag 4 days kasi yung mga iba dito 1 day lang sila. Tapos yung nakasama namin na dentist 2 days lang 3 days lang siya, 2 nights. Kami lang talaga yung 4 days. Sabi ni Pong, ano tayo, hanggang 3 days lang tayo. Pagod na rin siya. Sabi ko, sige please, 3 days na lang natin, wag na tayo mag 4 days, Diyos ko Lord. But pagkatapos nito parang sobrang fulfilling ng mararamdaman ko. Kasi sobrang sakit na ng binti ko. Nag-cramps nga ako kanina doon. Sobrang sakit na ng binti ko, so nag-cramps ako. Buti na lang na-stretch ko siya ng maayos. Sakit na talaga ng legs ko. Kailangan talaga ng matinding leg workout para dito, no? Hindi naman ako nag-leg workout. Walking, pero yung walking iba kasi sa hike, yung pataas, pababa. Iba yung pressure na meron. So, pagod ako. But, laban. I think nagkalahati na naman kami. Parang 2 hours na kami nag-hike eh. Sabi ni Ari 3 hours lang to, para parang magti 3 hours na ako. Baka para sa akin 5 hours to be. Pero laban. Okay guys, we finally made it to the second spot. Second day. Ari was so fast, he was able to build the tent already. But yeah, kakarating lang namin nila po. Yeah, we will celebrate New Year tonight. We just this kind of thing. We want to like set a fire. Here? Okay, that will be good. Cool. And guys. We need lots of like dry woods. Okay, you can get it here maybe. Wow. So this is the trail, guys. To I don't know where. Okay. Yan, magano tayo dito, lob-lob. Let's put our feet here. Some sort of a massage, Ari. Yup. Let's do it. Oh, feels good. Yeah, absolutely. Thank you. Wow. Relaxing. We made it, guys. How long did you do it? Like, you're so fast. Maybe just 3 hours? It take me like, I think 2 hours. Wow. I like walk like fast because it's like Your exercise? Like I can do this. Like, Yeah. Like Ari's like an expert here. A pro. No, I'm not a pro. I'm like a new guy. The 3 of us, it took us 4 hours because sometimes they also wait for me. So it took us 4 hours. But Ari was so fast.
Only 2 hours. 2 hours. Yeah, I see. Okay guys, we will eat a little because we will celebrate New Year later tonight. Yep. But we need some energy, so yeah, Ari's cooking is I don't know how we call this, snack or early dinner, but Yeah, yeah. I don't know too. And then Pong cooked my food. Sheshe. Sheshe po. No shit. Is No sheshe. that like you're welcome? Oh, you're welcome? The no shit means like you're welcome. Oh, really? Ah, okay. No sheshe is you're welcome pala. So yeah, he cooked my food guys. So this is my snack. Gutom na ako sa hiking. Cheers. Para magutom kayo. 我操，这么牛逼啊！太夸张了。太咸了，你们。哎呀，还好。嗯不，用，我就喜欢咸。好吃，好吃，好吃。Like 好吃 means like delicious, right? Delicious, You right? say like, if like, I just want to say some bad words. What is that? What is that? Wait lang, kakain muna ako. I cannot video while eating, so I need to focus muna. Okay, cheers guys. Last cheers before I eat. At last sa area na to meron ng shower area. So makakaligo na tayo. Dapat babantayan ko muna yung tent namin kasi mauuna dapat sila Ari. Kaso tumawag siya, sabi niya punta na daw ako doon, sabay-sabay na kasi sobrang haba doon ng pila. Kapag hindi pa ako sumabay, maaano na ako, matatagalan ako kasi sobrang haba na doon ng pila kasi daming tao, tignan niyo. Diba? Super puno, crowded, tapos baka konti lang yung liguan. So safe naman siguro iwan yung tent dito. Actually yung mga tao dito iniiwan lang nila yung tent nila, ay yung mga bag nila sa labas, ganun. Parang safe naman dito. So laban na ako. Guys, look at the view. No, nagpink na yung langit oh. Tapos dumadami na yung tao, parang mapupuno yung campsite. So dami ng tao. Wow, Happy New Year! Happy 2026 everyone! So guys, pagkagabi sobrang napuno na yung camping site. Tignan nyo, siksikan na, may mga nagsingit-singit na dyan. Pero ang saya, ang dami pala nagsiselebrate ng New Year dito. And 95% yata, or maybe more, parang 95% ng mga tao dito from mainland China. Di ba meron silang Chinese New Year, pero nagsiselebrate din pala sila ng parang New Year na hindi Chinese. Kagaya nito, nagka-camping sila dito. Ang saya, sobrang different vibe ng celebration kasi kung maalala nyo, last New Year nandun ako sa Spain, na nasa Spain ako, may mga fireworks, may mga light show. Ngayon naman ang New Year natin 2026, ang vibe natin is nature, like camping. First time ko makapag-camping sa beach. Tama ba? Nakapag-camping na ako pero bundok-bundok. Yung mag-camping sa beach, parang iniisip ko kung nakapag-camping na ba ako sa beach. Parang saya din pala mag-camping pag nasa beach, no? Kasi maluwag yung space, gano'n, hindi siya yung parang bundok na limited lang. Ayan. Happy New Year everyone! So, ang plano namin, magse-celebrate kami ng mga alas 10 PM, tapos antayin namin hanggang mag alas 12. Pero nag-picture na kami, nag-group photos na kami. Ito-try ko maipakita sa inyo yung mga photos namin. Hindi kasi cellphone ko yung gamit. Cellphone nung iba. So ito-try ko kung makahanap ako ng copies, and then masaya yung mga photos namin. Nag-picture na kami dito. Parang pre-New Year celebration. Tapos mamaya magluluto-luto kami. Iko-combine daw namin yung mga food. Di ba may food kami? Tapos yung food nung iba. Parang iko-combine namin, tapos magtitipon-tipon kami ng parang circle. Tapos lahat ng food namin magsi-share kami ng aming pagkain. Exciting! New Year! So guys, we're having a 1 hour break before we start our party. Sobrang saya lang na nandito ako sa may dagat, tingnan mo. Ay, hindi nyo yata makita, pero yan yung dagat. Ala, abot na yung ano dito, alon. So quiet. I just wanna feel this moment, 1 hour, to really think 2025. Kasi so far, it has been my best year so far now. Like, ang dami nating mga na-achieve both sa pagvo-vlog, sa personal life, and sa pagta-travel. Ang dami kong na-meet ng mga amazing people this year.
And thank you 2025. Now we are going to welcome the new year. I'm so excited of what's ahead of us. More travels together, more nice people na mamimit pa natin, more places to visit, and of course a healthy 2026. Parang gusto ko talaga mas maging healthy to 2026. Sana kayanin ko. I wanna be more healthy in 2026, and I just wanna soak in this moment. Sarap. Before tayo mag Happy New Year, guys. So there are people here celebrating with bonfire. Yup. So let's try to join them. No, Ari will join them. Yeah, you can try to join them, but I'm too shy. I think this is some club or like, I'm not really sure. 最后一个，你拍最后一个。有我的声音吗？没有 And 你 may 的声音， bonfire sila, guys. 没有你的声音，只有我。 Damn, you wanna dance? 幸好你没说你混哈。 It's really a famous song, you know. In It's China? like I think like everyone knows it. Yeah. Sing it, Ari. Oh, baby. Hey. Wow. They have a barbecue, guys. We are so envy. Ang bango ng niluluto nila. Ano ba yan? Barbecue. What is that? Having the hot pot. Oh, hot pot? KK. 老香了 bro. Hot pot, like the traditional Hot pot. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, guys. Okay, guys, we're preparing for New Year. So we have a lot of food. A lot of fast food. A lot of fast food. simple one. Simple, but it's the thought that counts. We have this rice plus sausage. We have some noodles. We actually have we combined all of our food to celebrate today. Yeah, and And of course, the star of the show. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, guys! Happy New Year! Woo! You can't see us, but it's New Year, guys. So many lights here. Marvin. Woo! Ayun. So the people went out of their tent to celebrate. Everyone's going near the ocean. Happy New Year! We don't have fireworks, Ari. No fireworks, no celebration. Like, thank you guys to watching Marvin's video. See you next year. Oh no. Yeah, see you This next year. this year. See you again this year. Ayun, guys. Happy New Year! Woo! You guys. From 2025, we're still friends with Ari in Like 2026. I think like that. I don't know how to say that. It's a wonderful ending, right? Yeah, what a wonderful ending and a wonderful beginning. Wonderful beginning and ending. Yeah. Thank you guys much. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Morning, guys. The first sunrise of the year. Oh, you can't see it, but there's a sun. Cup of coffee. Oh, the first cup of coffee of the year will be made by the one and only. Woo! Happy New Year, guys. Happy New Year, guys. So, Ari will be making some coffee. Yep. And dahil pa rin tao dito. Happy New Year, everyone. 太少太没有，我的杯子什么都太了。对。你有开的吗？我看一下啊。Okay, guys, we're eating the most luxurious meal of this camp. What the? Fried expensive. chicken. But expensive. What expensive? Fried chicken and ham, sausage and noodles. Happy New Year.
Hello. So yun guys, si Aring Haraw nandito na, tapos yung mga kasama ko magsa-sunbathing daw muna sila. Kasi favorite daw nila to, yung maaraw tapos may beach. Sabi ko, Filipinos left the group. Can't relate na. Mapuputi kasi sila kaya okay lang. Punta lang tayo. So I told them, Ari, that we Filipinos, if there's a sun, we are so scared. We always go and look at them, look at them. I told them, look at them, like they're enjoying the sun. Also, Ari said that this is his favorite, like the sun and the beach. I'd rather naked, but like, there's so many people there, so I can't, you know. No, we can't relate, no. Pag may araw, nagtatago tayo, pero sila nagbibilad palalo. Sabi ko, ay, sige, kaya nyo na yan. This is a really funny difference between us. Yeah, what? I think this is a really funny differences between us. Yeah, that's why I told them that we Filipinos, we cannot relate to them, but look at them, they're enjoying the sun. But like but I think your country is so hot. Because it's always hot in the Philippines, so we But I think avoid it's the cool, sun. you know. It's, Yeah, I and feel- you also have like good skin, so it's okay for you to do that. Nah, I don't think so. Like everyone's You have- skins are like the you same. have white I skin. become so black. I don't know, but you easily get white, I think. Yeah, but it depends on different person. I think. Okay, yeah. It's just me. I think. Look at them. Wow. I wish I could. Yeah, you can try it. No way. It will hurt your. No, I easily get the black. Oh wow. Okay. Guys, it's our day number 3 of hiking na. So ito na yung last hike natin pabalik ng city. Pero mga 3 hours pa yatin. Parang matagal-tagal pa rin. 3 hours na lakad. Pero let's go. Day number 3. We made it, guys. So we just finished our 3-day hiking. No? And I just finished my first ever multi-day hike. Wow. Sobrang hindi ko alam yung feel ko, satisfying na nakakapagod kasi papahirapin ka sa trail, sakit ng buong katawan mo, yung legs mo, tapos after nun pag nasa campsite, ang sarap ng mararamdaman mo, like sobrang sarap ng reward. So it's a combination of hirap and sarap. But yeah, we made it, guys. We finished. Yeah, We did it. we did it. This is like the end of the part 2. Of the trail, yeah. So easy. So easy. Easy? Eat again. Easy. 哇，这个海拔来没有感觉到。 Not easy for me. Easy for them. Makes your experience, right? First timer. Okay guys, we're back here at the city center. Finally, I can Finally. wash my clothes. So we're gonna wash our clothes after the hiking. So Pong already went back to mainland China and the other friends that we met. Only me. So it's just us. Just us. Man. Okay, let's wash our clothes. Ito may nakita kaming laundry. Think a little cheaper. Oh, there are a lot of available. Hi guys, it's another day dito sa Hong Kong. And then magta-try tayo ng kape. Sabi ni Ari, sikat to sa mainland China. It's called Luckin Coffee. Actually, nirecommend dito ng friend ko. Sabi ni si Shanice, di ba? Sabi niya, i-try ko tong Luckin Coffee dito sa China. So, tara. Pero mas mahal yata dito kaysa sa mainland. Sobrang mura kasi. It is already- What? I said it's already prepared. The what? The coffee. Ah, you ordered? Already Ah, okay. now. So, in-orderan na pala tayo ni Ari. Thanks for the coffee, Ari. So, I love Luckin Coffee. Mahal niya. So, this is Ari's recommendation, the coconut latte. Coffee, Luckin Coffee. Have a try. Mmm. But the coffee here tastes strong. Yeah. And Can you check it? Uh, I think my friend told me that it's gonna be sweeter. Yeah, it's the same. Same? Same. It's not that sweet, just a little sweet. Ah, yeah, plus the coconut. Yeah, you can taste the I can taste the coconut. Yeah, it's good. So yun guys, for our lunch, gusto talaga ni Ari mag-try ng Jollibee. So yun, naghanap kami ng Jollibee. Kasi nababasa-basa niya daw to. Nakikita-kita niya sa video. And he really wanna try Jollibee. So, it's Ari's first time. Try Jollibee. Let's go. So yun guys, ito na yung Jollibee natin. No? So
So 2-piece chicken. This is spaghetti. That's a spaghetti. It looks good. Yeah, it's a sweet style spaghetti. And fries and rice. Wow. Combo meal. Let me just try the rice first. It's like more like the Italian style. Italian style? Okay. Eat this. Oh, they don't have the gravy. Yeah, we have it. Like, Oh, I'm sorry. This is the gravy. You can put it, or you can dip it like this. I think this is the. I think my favorite part is the Thai part because it's crunchy. Oh, it's actually good. Can I have some more of this? I'll ask. What? I'll ask. Okay. Oh, this one tastes so good. This is my favorite one. Yeah, she said it's okay. Oh, it's So for free? they just need the empty cup, yeah, for free. Okay. Absolutely tastes good. You like, I like like this. it? I like the You flavor. like the gravy? Yes, Jollibee. What is inside? The gravy? Yeah. Pepper? You know flour? You know What? flour? Wala? So can I buy it on the internet? The like Gravy? Jollibee flavor Gravy? gravy? Yeah, I mean in my country, I know. You can actually make it yourself. Really? But the it's- taste are the taste is different. Mhm. I'm not sure if you can buy it online. Comment down below, guys. Let me just. I don't know. Let's say if I go to like McDonald's or KFC, Yeah, and then you I crave for can, gravy. yeah, I can eat with gravy. I thought gravy is a universal thing, but No, in my country, we don't have you gravy. only have ketchup, right? Ketchup or sauce? Some like some sauce, some ketchup. Okay. Let me have a look. So guys, Ari mentioned that. Oh, you can say it again. This chicken are better than McDonald's. Yeah. Here in Hong Kong, like She said that. it's more juicy. Yeah, it's really crispy. juicy, crispy, and he really loves the gravy, guys. Okay, the next time we meet, I will bring a lot of gravy. So guys, final verdict, Ari's rating for the Jollibee is a strong 9, Yeah, he said. this is 10. But 10 the to gravy is a 10 for 10. him. Amazing. I almost He had three cups of gravy. so good. Taught Ari that that's how I eat in the Philippines. I put the gravy on the rice, So and good. now he's doing it. He likes the gravy. So Yeah. here's a Victoria Harbor, but here's a central area. I'm always on the other side sa may Chim Sha Tsui. So it's a different vibe here. Tingnan mo, amazing. Mas malala sa taas yung mga buildings, like I think the office buildings are in here. And the view of the harbor. Famous bakehouse. Is it bakehouse? Flaky, like What? flakes, like Yeah, Yeah. something like that. and it's really good, right? Yeah. Yun guys, nasa Causeway Bay kami. Tignan nyo. I will try. Where's the Picasso? Okay. Daming tao. Yeah, we need to press the road. Cross? Okay. IKEA. Do you also have that in? What? Do you have IKEA in mainland? Yeah, a lot. A lot? Okay. And we still have the big one, right? The really large mall. Yeah, right. IKEA mall. I think for me, I really like this because like my father, you know, he helps builds people house? to build a apartment. And Oh. when I was young, like he always. So you were takes me to exposed to the- this kind of thing. Yeah. Okay. Guys, it's our last night. Last night with Ari. Hey guys. Yeah.
So Tomorrow I'll leave. yeah, because he can only stay in Hong Kong for a week, right? So Yeah. he cannot stay longer here. So it's okay. We're Time passed so fast. yeah, it's fast. So we're having dinner here. It's a celebration. He just finished his birthday. I will have my Yeah. birthday very soon. So Oh, happy birthday to birthday, us. Mare. Happy birthday. Dinner guys, mag-buffet tayo. Yan. Meat, salad, unlimited everything. Sige, gusto niyo po makita isa-isa. Papakita ko na lang na mabilisan. It's the best thing I've ever had in Hong Kong. Tapos unlimited din yung meat pero ibibigay daw nila yung meat later. Rice, everything. Ay, may mga meat din naman dito. Fruits. Okay, let's go. You can just face it. Yeah, actually, we use the tongs as well. You have to grab it. I'll grab it, I'll film you. Okay, I grab it. That one is much easier. Yeah. Thank you. And for the him as well. I'll help. Sure, give him as well. Yeah, should be enough. Thank you so much. Thank Can I you. have one more? More. Yeah. Yes, fine. Okay, thank We have you. some other beef, other meat as well, just in case. Alright, sure. Thank you. More. Happy birthday to us, Ari. Birthday boy. Happy birthday, Aaron. Happy birthday to me. Okay guys, good morning. It's another day and we finally finished our my first ever multi-day hiking. Like, yun talaga yung pinakaunang experience ko na nag-hike ako ng sunod-sunod na araw. Nakapag-hike na ako one night or one day. Pero ito yung sunod-sunod tas magka-camping. I was so happy na nagawa ko siya. Kasi hindi naman ako like super hikerist. Pero feeling ko nakatulong talaga yung 20k steps na ginagawa ko everyday. Pero ang sakit pa rin talaga sa legs, lalo na yung mga pataas. So, I'm so happy na ginawa ko to. Diba? First trip of the year, I was able to meet some of the warmest people, no? Sobrang warm ng mga bagong friends na nakilala ko. And of course, yung mga old friends, isa lang pala yung old friend doon, si Ari. But the rest, yung mga new friends na nakilala ko, they were so warm to me. And yeah, I'm so glad that I did it. But ayun nga, nag-iwahiwalay na kami kasi si Pong, yung isang kasama namin ni Ari, no? After the hike, umuwi na siya agad sa mainland China. Si Ari naman, nagsama pa kami ng 2 nights. 2 nights pa siya dito sa Hong Kong after the trip. Pero umuwi na rin siya kasi hindi ko alam na 1 week lang pala sila pwede magstay. Yung mga taga mainland China, pwede silang kumuha ng parang special permit. Hindi sila entirely visa free. May special permit. Kailangan nila ng special permit para makapasok ng Hong Kong for 7 days. Mas okay pa nga tayo kasi wala tayong visa, di ba? Tapos pwede tayo magstay dito ng 14 days. Tapos sila, ng taga mainland China, 7 days lang sila pwede magstay. Siguro nga kasi meron pang conflict between the two. Pero actually, ang Hong Kong is parang part na siya ng China, di ba? Pero medyo magulo pa kasi yung government nila hindi pa masyadong siguro ganun. So, umuwi na rin sila. So, ayan. Nandito na rin tayo. Actually, kagabi, nandito pa kami. Nakakatawa kasi kagabi, di ba? Tapos na yung trip namin. Tapos nagkaroon kami ng parang deep conversation ni Ari. Parang one-on-one conversation. First time ko siya nakausap ng deep talaga. Kasi usually, nagkukulitan lang naman kami, di ba? Parang fun lang, nagtatawanan. Mas kagabi kasi like sobrang naging grateful siya na salamat sumama ka sa hiking na to, ganyan. Tapos siyempre ako sobrang grateful lang din ako. Tapos parang feeling ko kasi yung friendship namin, sobrang nagiging close na talaga kami na. As in, alam namin sa sarili na friends talaga kami. Tapos sabi ko, parang feeling ko this is the time also na sabihin ko kay Ari, yun. I mean, feeling ko naman hindi naman kailangan na sabihin ko or wala naman akong obligasyon siguro na aminin sa kanya na hindi ako straight. Pero parang feeling ko, I just feel the need to do it. Kasi gusto ko lang na, since close friends na kami, gusto ko na lang ilatag lahat. Gusto ko na maging honest sa kanya, no? So, edi, marami kami kwentuhan kagabi, ganyan. Tapos bigla kong na-open up sa kanya. Parang casual lang. Sabi ko na, by the way, hindi ako straight. Para lang alam mo, kasi shit, parang nagiging close friend na rin tayo. Para lang alam mo. Tapos sabi niya, okay, no worries. Sabi niya na parang, okay lang, may mga kilala din naman daw siya na hindi straight. Tapos parang tinanong ko sa kanya na, medyo alam mo na ba before pa? Sabi niya, actually, nung Japan pa lang, di ba sa Japan kami nagkakilala, sa hostel pa lang. Sabi niya,
nung sa Japan pa lang, medyo nararamdaman niya na naman daw. Pero parang nagdududa siya. Pero ayaw niya daw akong tanungin kasi it's very rude. It's very rude daw to ask about that. Kaya medyo, actually, na-touch ako sa part na yun kasi grabe yung respeto na meron siya sa akin. Na even though naghihinala siya, hindi niya ako finors, hindi niya ako pre-measure. Parang he really waited for me to be more comfortable kung kailan ko sasabihin. Parang sobrang na-respect ko lang yung part na yun kasi before kasi hindi pa ako ready mag-out. Dati nag-o-opisina pa ako. May mga tao na sila yung nag-out on my behalf, no? Parang inuunahan nila ako. Na parang hindi, it's not your story. Diba? It's not your story para ikaw yung mag-decide kung kailan. Hindi ikaw yung may hawak ng buhay. Let them decide kung kailan sila ready. Some people will not be ready forever. So let them be, diba? Huwag mong pilitin, huwag mong i-out yung mga tao kung hindi pa sila ready. And I just grabe yung respeto na nakuha niya from me nung nalaman ko yun na even though naghihinala na siya, hindi niya ako finor. Sabi niya pa, so by the way guys, sila Ari, straight talaga si Ari, si Pong, yung mga nakasama ko sa hiking. Like straight talaga yung mga yan. Kahit nung nasa Japan pa, alam ko naman ng mga straight na talaga yun sila. Kasi pag may mga magagandang babae, alam mo yung mga straight na tao. Pag may mga pinag-usapan nila, mga babae, ganun. So si Pong din, yung isa namin kasama, di ba hindi siya masyadong nag-English. Tinanong daw si Ari, tinanong ni Pong si Ari, sabi niya na, si Marvin ba straight? Siguro nararamdaman nila kasi, di ko alam, siguro may pakiramdam din naman siguro sila kasi syempre kami nag-hiking kami, minsan nahuhuli ako. Sabi ko, wait, hindi ako ganun ka-strong para sumabay sa inyo. Tapos, sabi ni Ari, kahit tinanong siya ni Pong noon, hindi niya ako tinanong kasi, again, rude, sabi niya, it will be rude kung tatanungin niya ako. Sabi niya, that's why I appreciate na sinabi ko daw sa kanya. Kasi, kung hindi ko daw sinabi sa kanya yung totoo, he will never ask me at all. Like, never niya ako tatanungin at all. So, sabi ko, tapos, nakakatuwa kasi kahit sila Pong pala, yung mga kasama namin, alam nila na hindi ako straight. Pero never nila pinaramdam sa akin, never nila ako pinahiya, never nila ako parang tinukso-tukso na, alam mo yun, na parang, minsan kasi may mga Pilipino na tutuksohin ka, tatawagin ka ng kung ano-ano. Parang sila yung magdi-decide ng tatawagin kang bakla. Alam mo yun, parang hindi pa naman tayo ganun ka-close. Alam mo yun, hindi naman tayo ganun ka-close para ganunin mo ako. Pero ito nga ng mga tao, like si Ari, nakasama ko na ng ilang araw. Ito yung mga taong close ko talaga. Pero they still waited for me na maging ready. And I just so appreciate that. Sobrang respeto na binigay nila sa akin. Kaya grabe din yung respeto na nagkaroon ako for them. No? So, kahit pala alam nila Pong, ang bait pa rin nila sa akin. Si Pong lagi yung nagluluto ng pagkain ko sa camp nung nagka-camping kami. Kasi maliliit lang yung lutuan. So, isang luto, isang tao. So, minsan, di ba, pagkatapos na magluluto ako, sasabihin ni Pong, hindi, wag ka magluto. Ako magluluto para sa'yo. Nung nakakatawa na kahit itong mga straight na tao, kahit alam nila na hindi ako straight, tinuring pa rin nila ako na parang one of the boys. Alam mo yun, tinuring pa rin nila ako na parang I am really part of the group. Hindi nila pinaramdam na hindi ka straight, hindi ka belong sa amin. So parang, tas natutuwa ako na even though nung sa Japan pa lang pala, medyo nagdududa na si Ari sa akin. Pero trinit pa rin niya ako as friend. Pero nag-disclaimer siya, sabi niya na, by the way, straight siya. Which sabi ko, hindi mo kailangan i-disclose na straight ka. Kasi alam ko naman na straight siya. Kasi pag may mga magagandang babae, napapalingon. Pag may mga magagandang babae, napapalingon yan si Ari. Ganun. So parang alam ko talaga na straight siya. Tapos, I just appreciate na kahit nung nasa Japan pa lang pala, alam na nila, ramdam na nila, pero in-invite pa rin nila ako dito sa hiking na to. Ini-invite pa rin niya ako sa China, di ba? Nag-message nga sa akin, kailan ka mag-China. Ang sarap sa feeling na hindi pala sukatan ng friendship yung gender identity. May mga nagsasabi kasi sa akin na, kaya ka lang naman close sa mga yan kasi hindi nila alam na bakla ka. Or parang once malaman nila, hindi ka na nila i-close. Pero nakakatuwa na may mga tao pa rin pala talaga na straight people na ituturing ka na friends. Parang feeling ko, hindi naman sa pagmamaganda, pero sige, parang sa pagmamaganda na lang din. Feeling ko kasi, marunong kasi ako makisama. Kapag sa video, syempre, andun yung parang sobrang ingay ko, parang andun yung magpapakilig-kilig ako. Pero pag walang camera, tropa talaga yung tingin ko sa kanila. Alam mo yung, pag walang camera, tropa talaga. Alam mo yung, at ramdam nila na tropa talaga. Kasi for example, ito si Ari, di ba?
ilang araw kaming natutulog na magkatabi. Never ko silang binastos. Alam mo yun, even though parang siguro ang daming chance na pwede kong gawin sa kanya yun. Like for example, nasa tent, minsan naka-underwear lang sila. Sa room, di ba, mag-iisa lang yung room namin, minsan naka-underwear lang sila. Ang daming chance na pwede ko silang bastusin, but I never do it kasi alam ko yung limitation ko. At isa pa sa nagpasaya sa akin kasi sabi ni Ari, nagkaroon siya ng bad experience sa mga gay nung nasa school pa, nung bata pa siya. Kasi syempre, di ba, may itsura naman talaga siya. Gwapo naman si Ari. So, nung nasa school siya, minsan may mga aggressive daw na bakla na parang babasusin siya, parang kasi gusto siya, so parang hinaharas siya, ganun, like aggressive. Sabi niya na, sa'yo naman, naramdaman ko na alam mo yung limitations mo. Doon ako na, I feel flattered. Like, napaproud ako sa sarili ko. Kasi, kahit alam nilang bakla ako, I know kasi my limits. I know my boundaries. Siguro sa vlog, mukha lang akong walang boundaries. Sa vlog talaga, kasi nandun yung parang, minsan din naman talaga, kikiligin. Totoo naman yung kinikilig ako minsan. I'm not gonna lie. Sometimes kikiligin ako. Like, minsan pagluluto nila ako, yung mga simple effort na binibigay nila. Like, ililibre nila ako ng kape. Di ba, minsan nililibre ako ni Ari. Bigla-bigla siya nililibre ng kape. Tapos, nung first dinner namin, nililibre nila ako ng dinner. Pinapagluto ko nila pong doon sa camp. Like, yung mga simple gestures, yung mga acts of service. Totoo naman na kinikilig talaga ako. But at the end of the day, I know my boundaries. I know that these guys are straight guys. So I'm not gonna force myself. Hindi ko i-force yung sarili ko kasi alam ko na hindi ako yung gusto nila. Alam mo yun? Hindi ko sisirain yung magandang friendship na meron kami. Because I know that these guys are straight guys. Natutuwa lang talaga ako. Parang ang gaan sa feeling na nasabi ko. Alam mo yun, well, actually yung friendship, wala naman yan sa gender identity. Kung gay ka, kung straight, hindi mo kailangan aminin. Hindi mo kailangan sabihin na, sorry, I'm really gay. Ang friendship, wala naman yung ganong label. Pero ako, gusto ko lang sabihin para wala akong tinatago sa kanila. Even kay Anson. Si Anson, guys, alam niya na hindi ako straight. Pero si Anson, straight si Anson. 100% sure ako straight si Anton. May girlfriend siya, like yung mga sports na gusto niya pa, mga straight talaga. Pero even though umamin ako sa kanya, never niya pinaramdam sa akin na nag-iba siya. Alam mo yun, parang naguhubad pa rin siya sa harap ko. Alam mo yun, parang minsan pag nasa kwarto ko, bigla siya maghuhubad. Kasi siguro sobrang naging komportable sila. Kasi nga, I don't take advantage of them. Nakakatulong din siguro na kalmado lang yung personality ko. Sa vlog kasi, mukha lang talaga. Alam ko kasalanan ko kasi sa vlog talaga nandun yung parang ang gaslaw-gaslaw ko. Sa vlog, like, ang dami kong, ang personality, yung mga pakilig-kilig. But off-cam talaga, sobrang tahimik lang ako. Minsan, kahit nandyan lang kayo, magkatabi lang kami. Minsan, di kami nag-uusap. Sobrang grabe lang yung kalma, siguro. Kalmado lang ako. Hindi naman ako super loud. Hindi naman ako loud na parang mai-intimidate sila kasi ang daldal ko or tahimik lang naman ako. So, siguro na-appreciate nila yung kalmado. Yung kalmado lang ako, di ba? Iba-iba naman kasi kahit naman hindi gays, kahit sa mga straight, may mga babae na tahimik lang, may mga babae na mahilig mag-joke, mahilig magpatawa. Parang sa gay community din naman, may mga gay na mahilig makipag-asaran, di ba? For example, sila Vice Ganda. Don't get me wrong, natatawa ako kay Vice, like, pinapanood ko si Vice, no? Pero si Vice Ganda, siya yung tipo ng gay na mahilig aasarin niya yung aasarin niya yung ibang tao, like lalaitin niya yung ibang tao, tapos magtatawanan sila. Natatawa din naman ako sa ginagawa nila. Pero I think hindi ko siya humor. Hindi ako ganon. Hindi ako yung parang naglalaitan, asaran. Minsan pinagtatawanan ko yung sarili ko. Alam mo yun? Parang feeling ko hindi ko kailangan kulitan, makipaglaitan sa ibang tao para maging nakakatawa. Parang ako lang mismo pinagtatawanan ko yung ginagawa ko sa buhay, ganun. So parang kalmado lang talaga ako. So I think madali lang din sa akin mag-adjust with yung mga straight guys kasi minsan ganun lang din sila, di ba? Parang yung mga straight na tao minsan kay galang kayo, kalmado lang kayo mag-usap, hindi naman kayo parang minsan din naman mataas yung energy namin pag nasa hiking. Tapos mag-aasara kami sa beach, ganun. But, yeah. I'm just so happy na I'm able to meet these kinds of people. And
tanggap nila kung sino ako. Although hindi may iwasan, may mga negative comments pa rin talaga about, sabi nila na parang malandito talaga ako, which hindi ko rin naman sila masisisi kasi pag kinikilig ako, nakikita din naman ng mga tao. But I know my truth, diba? Parang I know myself. I know my limits, I know my boundaries, I know my truth. Naalala ko nga dati rin kay Anson. Nung nagpunta kami sa Pilipinas, di ba nag-camping kami ni Anson. Tapos ang dami kong na-receive na negative comments sa video na yun talaga na na-stress din ako dun kasi ang daming negative comments about that video na sinabi ko pa kay Anson. Tapos nababasa rin naman ni Anson. Tapos sabi niya na both and I, kami daw na dalawa, alam namin kung ano yung totoong nangyari. We both know the truth and that's all that matters. Hindi mo kailangan mag-explain sa iba kasi alam natin kung ano yung totoo. So, parang after that incident with Anson, si Anson pa yung nag-ano sa akin. Actually, siya pa yung nag-educate sa akin na if alam mo naman yung totoo and you know your truth, you know yourself, hindi mo kailangan i-explain lagi yung sarili mo. That's why, even though like in the past videos, like, alam niyo naman, siguro yung iba sa inyo alam, may mga negative comments pa rin talaga. But, ako, I know my truth. I know myself. So, parang, hindi ko papatulan. Hindi ko kailangan i-explain yung sarili ko. Kasi one thing I realized, yung mga taong ayaw sa'yo, you always have to explain yourself to them. Pero yung mga taong kilala ka, they don't need any explanation. At itong mga friends na nakikilala ko sa mga travels ko, si Anson, si Ari, yung mga bagong friends ko, sila Tyrone, sila Kim, sino pa yung mga naging friends ko. Dami kong mga naging friends na they don't need explanation from me. Kasi alam nila kung anong tao ako, alam nila kung ano yung mga ginagawa ko kapag kami lang. They don't need explanation kasi kilala nila ako. So sabi ko, bakit ko ba kasi may mga ibang tao rin na nagme-message sa akin na I need to explain daw, i-explain ko. Pero sabi ko na, ay hindi. Kasi yung mga taong, the people that truly matters around me, itong mga taong nakikilala ko, they know me. They know the truth. I know the truth. We both know the truth. Anong sense pa para ipaliwanag yung sarili namin? Kasi kahit anong klaseng paliwanag yung sabihin mo, the wrong people will always find something wrong about you, di ba? Lagi silang may hahanapin na mali sa'yo. Kahit anong gawin mo sa buhay, whatever you do in life, kung ayaw ka talaga ng tao, hahanap sila ng butas para ayawan ka. Pero the right audience, the right people, they don't need explanation. They know you, they enjoy your content, and that's all that matters. So ayun lang naman guys, I just wanna say thank you so much for 2025. Hindi na ako nakapag-2025 recap. Hindi na ako nakagawa ng parang travel post about 2025 recap kasi sunod-sunod 2026 na agad tapos nag-travel ulit ako. I am just so happy. My heart is so full. I feel light that these people na namimit ko sa pag-travel, they really treat me as a friend, and I hope that our friendship would last forever. Kahit walang forever, I hope that our friendship would last very long. So yun lang guys, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin today. I'll see you again on the next one. Bye-bye!